Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Kung naibigay niya sa atin ang kanyang bugtong na anak, hindi niya ipinagkait, sa halip ay ibinigay niya para sa ating lahat, ano ang hindi niya kakayaning ibigay para sa atin? Romans 8:28, all things work together for the good of those who love Him. Only if we will trust God. Magtataka pa ba tayo kung bakit hindi natin nararanasan ang lubos na kagalakan? Hindi natin siya lubos na minamahal at pinagtitiwalaan. One time ay na-introduce ako ng isang kaibigan sa isang brand ng yogurt na masarap. Pero nakakatawa kung paano niya sa akin ito ipinakilala. Kasi nung una sabi niya, Father, ililibre kita ng masarap na yogurt. Punta tayo doon sa ilaw-ilaw. Anong ilaw-ilaw? Basta, Father, masarap yung yogurt. Pumunta kami, mahaba yung pila. Kasi masarap talaga. Nung natikman ko na. Pero hindi ilaw-ilaw yung pangalan. Yaw-yaw. Father, pareho lang ngayon. Pareho lang ding may aw sa dulo. Aw! Talaga lang, ha? Sa bagay, ako man, nung una basahin ko yan, nung unang basa ko, lawlaw. Pero hindi na yan ang mahalaga. Ang mahalaga, ako inilibre niya. But more than that, He shared with me His joy. The joy He felt when He first tasted that yogurt. Yun ang mahalaga eh. Yung pag-share niya ng kagalakan niya sa akin. By the way, masarap din yung red mango. Pareho, try ninyo. At sinisigurado ko sa inyo, makakalimutan ninyong wala pa kayong bayad, kaya magbayad muna kayo, ha? Unless may maglibre sa inyo. Joke. Seriously, ganon ang tendency natin kapag nakakaramdam tayo ng kagalakan. Gusto nating ibahagi yan. Kaya nga, nire-recommenda natin sa iba yung napanood nating magandang pelikula. Kaya nga, sinasama natin ang ating pamilya sa magandang lugar na atin ang napuntahan. Kaya nga, inaaya natin ang ating mga kabarkada, kaibigan, sa restaurant kung saan meron tayong masarap at murang pagkain na tikman. Kaya nga, pinasusubukan natin sa isang may sakit ng dating naging sakit na natin, ang gamot na sa atin ay nakapagpagaling. Gusto natin ibinabahagi ang nararamdaman nating kagalakan. At tama lang yan. Dapat nga ay ganyan. Sinabi ko po yan sapagkat ngayon ay linggo ng kagalakan. Sa ating ikalawang pagbasa, ibinabahagi sa atin ni St. Paul ang kagalakan niya. At syempre, ang maganda dito, ibinabahagi rin niya sa atin ang paraan kung papaanong ang kagalakang iyan ay ating makakamtan. Sabi niya, rejoice always, pray without ceasing, in everything give thanks. Sa unang dinig ay parang napaka-imposible, especially with those words, always, without ceasing, in everything. Come on! Mahirap yatang laging magalak, laging magdasal, laging magpasalamat, especially kung hindi naman okay ang lahat. Halimbawa, clown ka sa isang party, gumagawa ka ng mga trick nang may biglang sumigaw. Alam ko na yan! Napanood ko na yan! Paubos na ang pera mo, pero malayo-layo pa sweldo mo. Yung akala mo panalo ka na, kaya nakapagyabang ka na, nakapag-trash talk ka na. Yung pala, makakapag-comeback sila. Nag-send ka ng joke sa GC, scene mode lang sila. Gusto mong gumanda, pero yung nag-make up sa'yo, pinapangit ka. Bumili ka ng napakamahal na pagkain, pero hindi mo naman makain. Sobra mong antok, pero kailangan mong pumasok. May putok ang katabi mo, hindi ka makapagreklamo. Natibag mo na yung isang parte ng pader ng kusina para sa ref, sana pinapangarap mo. Pero hindi ka nanalo sa grand prize ng raffle ng Christmas party ninyo. Mga simpleng halimbawa, pero kung siseryosohin natin, paano pa pag nagkasakit ka? Paano pa pag naglugi yung negosyo, natanggal ka sa trabaho, may nagkahiwalay sa pamilya, nagkaroon ng matinding problema, ay namatay sa pamilya. Diba? How can we rejoice always? Pray without ceasing, giving thanks in everything. Kapag yan ay maranasan natin, mayroong idinugtong si St. Paul na dapat hindi natin ma-overlook. Ang sabi niya dito, for this is the will of God for you in Christ Jesus. Ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo. At kung ito ay kalooban ng Diyos, tutulungan tayo ng Diyos. Kaya nga nang isugo niya ang kanyang mga alagad, go therefore and make disciples of all nations. Hindi naman niya sinabing,
Bahala na kayo sa buhay ninyo. Ang hirap kaya nun. Binigyan din niya sila ng kapangyarihan para gawin yon. Mahirap gawin ito. To rejoice always, to pray without ceasing, to give thanks in everything. Pero dahil ito ay gusto ng Diyos, tutulungan tayo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. O di ba? Kanina lang napag-usapan natin yung hadlang sa laging magalak, laging magdasal, laging magpasalamat, yung mga paghihirap. Papaano kung tulungan tayo ng Panginoon sa lahat ng mga paghihirap na yan? Papaano kung yung pangako niya sa ating unang pagbasang napakinggan sa mga mahihirap, sa mga bilanggo, sa mga may pusong sugatan, sa atin niya gawin? Papaano kung yung pangako niya na kaginhawahan, kalayaan mula sa anuman o sinuman na umaalipin sa atin o pinoproblema natin sa kasalukuyan, palayain niya tayo sa lahat ng yan, paginhawahin niya tayo sa lahat ng yan. O hindi ba? Tiyak na po pwedeng maging madali para sa atin yung to rejoice always, to pray without ceasing, and to give thanks in everything na yan. Father, masarap pakinggan. But of course, ano ang assurance niyan? Ang assurance, ayun nga Christ Jesus. In Jesus Christ, may assurance tayo para dyan. I hope this story will help, ha? Ito ay totoong istorya. Nakalimutan ko lang yung mga pangalan. May pare na galing sa may kayang pamilya. Yung pamilya ng pare, may pag-aaring lupa na prospect sana na pagtayuan ng simbahan o kapilya sa isang diocese. So yung bishop of that diocese, kinausap yung pare na kung po pwede, kausapin ng kanyang pamilya, lalo na ang parents niya, na kung po pwede, kung pwede naman, i-donate na lang yung lupa para mapagtayuan ng chapel o simbahan. Pumayag naman yung pare. And lo and behold, pumayag din ang kanyang mga magulang. Kay bilis nga lang. At gusto kong sabihin sa inyo, yung sinabi daw ng mga magulang ng pare dun sa pare. Nung sinasabi ng pare, Pa, pwede bang i-donate na lang natin yung lupa? Ang sabi daw sa kanya, Anak, kung ikaw na pinakamamahal namin, na ibigay namin, lupa pa ba? Brothers and sisters, maliwanag ang sinasabi sa atin ni St. Paul sa Romans 8:31-32. Ang sabi niya doon ay, anong masasabi niyo dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Kung naibigay niya sa atin ang kanyang bugtong na anak, hindi niya ipinagkait, sa halip ay ibinigay niya para sa ating lahat, ano ang hindi niya kakayaning ibigay para sa atin? Siya nga naman. Kaya kapatid, kung iisipin natin itong mabuti, ang katotohanan ito, ano man ang hiling mo ngayon, ano man ang kailangan mo ngayon, ano man ang concern mo ngayon, napakaliit na bagay lamang ito kumpara sa naipagkaloob na ng Diyos sa iyo sa pamamagitan ni Kristo. Marami tayong dapat ipagpasalamat. Kalayaan natin, buhay natin, pamilya natin, negosyo, trabaho, talento, lahat ng yan, pagsamasamahin mo pa, walang halaga yan at walang ikapapantay yan sa pinakadakilang regalo sa atin ng Diyos, si Kristo. Sa pagbigay niya sa atin kay Kristo, ang binigay ng Diyos ay ang sarili niya. At ang sarili niya, si Kristo, ay hindi katumbas ng mga biyayang binanggit ko. At anuman ang problema mo ngayon, kapatid, napakaliit na bagay lang din ito kung ikukumpara sa nagawa na ng Diyos para sa iyo sa pamamagitan ni Kristo. Ano ba ang nagawa na ng Diyos sa iyo? Napakarami kung isipin mo. Pero wag mong kakalimutan yung ginawa niya sa iyo sa pamamagitan ni Kristo. Yung sa pamamagitan ni Kristo mula sa kamatayan, nakuha niya ang isang napakagandang biyaya ng muling pagkabuhay, na yung isang pinakamatinding pwedeng maging problema ng tao ay naging biyaya sa tao, ang muling pagkabuhay. So kung yan ay nagawa niya, anong hindi niya kakayaning gawin? Anong hindi niya kakayaning gawing biyaya sa buhay mo? And yes, kahit pa ang problemang naranasan. Romans 8:28, all things work together for the good of those who love Him. Kapatid, only if we will trust God. What He had already done, what He is still doing, and what He will still do for us through our Lord Jesus Christ. Sa totoo lang, kapatid, hindi kuripot ang Diyos. Sabi nga niya, di ba, sa 1 Corinthians 2 verse 9, no eye has seen, no ear has heard, no mind has ever imagined what God has prepared for those who love Him. Hindi pa nakikita ng mga mata, hindi pa naririnig ng mga tenga, hindi pa sumasagi sa isip natin o panaginip. Ang pine-prepare niya sa atin sa mga nagmamahal sa Kanya. Hindi kuripot ang Diyos.
tayo ang kuripot. Because yes, we rejoice, but not always. We pray, but not all the time. And we give thanks, but not in and for everything. Magtataka pa ba tayo kung bakit hindi natin nararanasan ang lubos na kagalakan? Hindi natin siya lubos na minamahal at pinagtitiwalaan. Ang nararamdaman natin madalas, kaligayahan lang na nakabatay sa tao o sa bagay. Delikado yan, sapagat ang bagay at tao ay nagbabago, nasisira, nawawala. So kung diyan nakabatay ang ating kagalakan, mabuhay, ibatay natin kay Kristo. Kaya nga, kung gagawin nating simbolo si San Juan, na sinasabi ng ating Panginoon, ang mga tao ay nasiyahan sa taglay niyang liwanag. Anong sabi niya? Hindi ako. Kung kayo'y nasiyahan sa akin, kung ako'y nakapagbigay ng kagalakan sa inyo, iba yung kagalangang ibibigay ni Kristo. Hindi ako karapat dapat niyang magkalag ng tali ng kanyang panyapa. Hindi ang pera mo, hindi ang kasikatan mo, hindi ang pamilya mo ang makapagbibigay ng klaro at steady na kaligayahan, kagalakan para sa iyo. While it is valid na humingi tayo ng iba't ibang mga regalo, patuloy nating hilingin ang pinakamagandang aginaldo o regalo, yung maramdaman natin sa ating buhay si Kristo. Ang sabi nila, ang kagalakan ay more on perspective yan. Halimbawa daw, traffic. Kaysa mailis ka, kaysa malungkot ka, ang isipin mo, buti na nga, may sasakyan ako. It's a matter of perspective daw, sabi ng mga psychologists. Pwede, pero positive thinking lang ang tawag diyan. Mabuhay pa rin yan. Hindi pa rin steady yan sapagkat papaano na kapag dumating ang pinaka-matitinding problema na ating pwedeng maranasan. Kapatid, yung pagmamahal at yung relasyon lamang natin kay Kristo ang makapagsasalba sa atin sa lahat ng yan. Sana mas paigtingin pa natin ang ating pananalangin, ha? Huwag natin katatamaran ang pagsisimba. Lagi tayong tatawag sa Kanya. Dapat si Kristo ang maging batayan ng ating kaligayahan. At kung maihahabol ko lang, ha? Ang sabi kasi rin ni San Pablo dito, do not quench the Spirit, something like that. Sapagkat tandaan natin, isa sa mga biyaya ng Espiritu Santo ay kagalakan. So ano ang nagpe-prevent sa Espiritu Santo na magbigay sa atin ng kagalakan? Sabi ni St. Paul, kasalanan. Hindi naman natin ikinalulungkot ang kasalanan Kaya nga hindi natin dapat utusan ng tao para magkasala. Hindi tayo dapat utusan. Nag-enjoy tayo. There is joy in sin. Aminin natin. Kaya nga na-addict tayo. Pero yung joy na nararamdaman natin na yan, that fake joy prevents us from experiencing the true joy. Kaya nga, ang sabi sa atin, the devil comes to steal our joy. Sapagkat nire-replace niya yung joy na dapat ay maramdaman natin sa joy na peke na pinararanas niya sa atin. Lagi kong sinasabi sa mga lalaki, sa mga husband lalong-lalo na nagloloko, alisin mo sa buhay mo yung number 2 mo. Kung gusto mo pa talagang mabuo ang pamilya ninyo. Kasi wag mo sabihin sa akin na mahal mo pa rin ang asawa. Hindi po pwede na nandyan pa rin yung number 2. Alisin mo yung contact mo, alisin mo yung communication mo sa kanya. Dapat totally hindi ka makipagkita sa kanya. Sapagkat habang nandiyan siya, hindi mo mararamdaman ang tunay na kaligayahang dapat ay nararamdaman mo sa piling ng iyong pamilya. Kung may fallback ka, kung may ipinagmamalaki ka, kung may pinaguhugutan ka ng ibang saya, peke yung saya mong yan. Dahil sa peking saya na yan, hindi mo nararanasan ang tunay na kaligayahan. Ito sana mga kapatid ang ating ipagdasal na makita natin sa ating banal na pagdiriwang. Una, si Kristo ang maging pundasyon ng ating kaligayahan, ng ating kagalakan, upang yan ay maging matibay. At huwag nating pabayaang nakawin ng demonyo sa pamamagitan ng ating mga kasalanan ang kagalakan na bigay ng Espiritu Santo na dapat nating maranasan. Amen.